Tayo pa rin ay nasa isolated sermon ngayon. Panandalian muna nating iniwan yung Romans 12. Dito muna tayo sa Psalm 6 at ito ay very connected sa Hebrews 3 na sermon natin last week. Okay? So basahin po natin ang buong Psalm 6. Ang sabi, to the choir master with stringed instruments according to the Sheminith, a psalm of David. O Lord, rebuke me, not in your anger, nor discipline me in your wrath. Be gracious to me, O Lord, for I am languishing. Heal me, O Lord, for my bones are troubled. My soul also is greatly troubled. But you, O Lord, how long? Turn, O Lord, deliver my life. Save me for the sake of your steadfast love. For in death there is no remembrance of you. In Sheol, who will give you praise? I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. My eye wastes away because of grief. It grows weak because of all my foes. Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. The Lord has heard my plea. The Lord accepts my prayer. All my enemies shall be ashamed and greatly troubled. They shall turn back and be put to shame in a moment. Maraming salamat sa pagkabasa ng ng salita ng ating Panginoon. So, sa Hebrews 3, 'di ba, nalaman natin na we have a better Moses na faithful to hear our plea because he is our great priest na talagang nauunawaan, nakakapag-sympathize sa atin dahil hindi lingid sa kanya yung nangyayari na experience nating mga sufferings. Even yung oras ng panunukso sa atin or temptation, naranasan yan ni Kristo. Yun nga lang, hindi siya nahuhulog sa pagkakasala. Kaya siya ay talagang nakakapanalangin sa atin ng sincere kasi nauunawaan niya yung hirap ng ating pinagdaraanan. And He knows our mga kabigatan. Kung tayo ay merong mga persecutions, affliction, naranasan niya lalo doon. Wala na yatang ibang tao sa mundo ang talagang nakaranas ng gantong pighati na simula pa lang nung bata, despised na siya ng kanyang mga nasa paligid sa kanya. At yun nga ay nasa prophecy ng Isaiah 53. Kaya sabi doon sa Hebrews 3, we are to take heed of the gospel kay Kristo. At dito nga ay nakita natin na ang isang Kristiyano at ang isang church ay kailangan magpatuloy hanggang sa huli sa paglakad kay Kristo. So, it seems na parang abstract siya. Magpatuloy ka. Paano? Paano ba ang itsura ng nagpapatuloy sa paglalakad kay Kristo? Kay Kristo. So, itong Psalm 6, ito yung parang zoom in doon sa nagpapatuloy na yon. So, ito yung itsura ng isang nagpapatuloy na buhay kay Kristo. Though ito ay words at ginawa ni David, ito naman ay allusion or nagpo-point kay Kristo na ito rin yung kanyang ginawa. Kaya siya talaga ang great model ng pag-endure ng sufferings, hindi si David. Yes, we honor David, pero si Kristo talaga ang binigyan ng sinubject niya ang mundo or kanyang mga mananampalataya kay Kristo para sundin. Walang ibang model na ibinigay ang Panginoon para sundin natin, kundi si Kristo lamang. So ito yung mensahe natin ngayong umaga. Calling earnestly to the Lord in submission. Ang tunay pala na sumusunod kay Kristo ay tumatawag sa Kanya, hindi lang basta magtawag ng Kanyang pangalan, pero may pagpapasakop. May pag-acknowledge na mangyayari ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. So, hindi ka makakapagpatuloy hanggang dulo kung hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. Di ba? Parang sa tren. Paano ka makakapunta sa from end to end kung do sa riles, aalis ka, mahuhulog ka, mapapahamak ka. So, ganon yung ating titignan ngayon. At
sa unang puntos natin, gusto kong tignan natin yung David acknowledges that he deserves rebuke and discipline. Alam niya na deserve niya ito at hindi siya nagre-retaliate kung siya ay nire-rebuke o dinidisiplina ng Panginoon. Dito sa Psalm 6, he's pouring out his heart and thoughts to God dahil nakasubmit siya sa Diyos. So meaning, pati yung emosyon niya, submitted sa Diyos. Minsan, nagiging pangit ang emosyon o maling gamit ang emosyon pag ito ay nag-over authority na sa'yo. No? Na siya na yung nangunguna sa mga decisions mo. Pero ang emosyon, ibinigay sa atin ng Panginoon yan para ma-sanctify at magamit natin sa pagtawag sa Kanya. Pag-rejoice sa mga ginawa ni Kristo at pagkakaroon ng pagpighati sa mga kasalanang nakocommit natin. Okay? So, makikita natin na dito si David, very honest ang kanyang expression sa paglalahad ng kanyang sarili sa Panginoon. Hindi siya nagpapanggap na malakas. Ang sinasabi niya dito talaga, makikita nyo, na siya ay in great need ng grasya at pagtulong ng Diyos sa kanya kasi wala siyang kapangyarihan Wala siyang lakas. Kaya kung manonotice natin, David is humbly asking for rescue and does not blame God of his affliction. Hindi niya sinasabi na, kahit emotional si David, hindi niya sinasabi na, kung hindi dahil sa'yo, Diyos, hindi ako naghihirap ng ganito. Kung hindi dahil sa pagsunod ko sa'yo, hindi sana ako malalagay sa alanganin. Bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? May ginawa ba akong masama? Ibig sabihin, hindi niya ganito ina-address o hindi siya tumatawag sa Panginoon sa gantong attitude. Ang kanyang attitude sa kanyang pagtawag sa Panginoon ay may buong kababaan. Ang ginagawa niya rito ay nananawagan siya ng awa ng Panginoon, saklolo sa gitna ng affliction niya. Hindi niya sinasabing, hinto mo to, ayoko na ng affliction. Ang sinasabi niya, maawa ka sa afflictions kong ito. Na i-deliver, ma-overcome ko ang affliction na ito, itong pighati ko na to, na exalted ang pangalan mo sa aking response. Marami na tayong situations na nagkaroon tayo ng problema sa buhay, pero nakikita ba natin, na-exalt ba si Kristo? Kung paano natin hinandle ang mga sitwasyon na yon? O lumabas lalo yung ating mga kasalanan? At that's great kung lumalabas at na-expose ang ating mga kasalanan kasi yun ang purpose ng mga sufferings. Ang linisin ang mga nasa puso natin at makita natin, ay ito ang aking kasalanan, isasubmit ko sa Panginoon at papatayin ko ang aking kasalanan. Ang nagkakamali lang tayo, lumabas yung kasalanan at wala tayong ginawa. Pumulandit yung kasalanan pero hinayaan lang natin. Anong mangyayari? Anong sabi nung sa Hebrews 3? Madideceive tayo ng kasalanan. At kung madideceive tayo ng kasalanan, patitigasin niya ang iyong puso at hindi mo namamalayan, malayo ka na sa Diyos. Kaya wag tayong kumpiyansa, pakampante sa maliliit na kasalanan na kaya nating kitilin. Kasi kung yung maliit nga, hindi natin makikitil, how much more pag nagkakalyo na yung kasalanan natin. So maraming nagsasabi na itong Psalm 6 ay pagtutuwid ng Diyos kay David dahil sa kanyang ginawang kasalanan or mga unconfessed sin sa Diyos. Kaya siya nagkakaroon ng mga afflictions. Meron din namang mga nagsasabi na dahil hindi naman tuwiran na sinasabing merong kasalanan si David, ito ay nakikita nila na ang mga afflictions na ito ay dahil sa kaaway at inaalaw ng Panginoon. So parang ang dating parang kay Job, no? Yung kanyang prinsipyo nito. So we can take both naman, mga kapatid. Dahil either way, ang afflictions ni David at itong mga afflictions na ito ay allowed by God. Ibig sabihin, dumadaan. Hindi siya nagugulat na, ay, ang anak ko, bakit nagkaroon ng gantong problema? Bago ka
magkaroon ng problema na ganyan, inalaw muna yan. Permitted yan ng Diyos. 'Di ba? Sabi nga ni Satan, nagpapaalam si Satan para tayo ay itempt. Nagpapaalam si Satan para subukin yung pananampalataya natin sa mga gamit ang mga sufferings. 'Di ba? Nangyari nga kay Paul, kay Job, na si Job talagang inubos ang mga kabuhayan niya, namatay ang mga anak niya, nagkaroon siya ng parang ketong na sakit sa buong katawan, na mata lang ang walang latay, parang ganon. Pero nanatili pa rin siya na na-exalt ang Panginoon sa kanyang buhay. So meaning, si Satan ang Panginoon ay inaalaw niya itong mga bagay na ito at hindi lingid sa kanyang kaalaman. Okay? Minsan napapaisip pa natin, wala naman akong ginagawang masama, ba't ako nagkasakit ng ganito? So inalaw yan ng Panginoon. Bakit? Ito yung titignan natin. Ano nga ba ito? So, kailangan mapansin natin sa verse 1, ano bang sinasabi? O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Ito ay honest expression of agony before God. Ganito ba tayo ka-honest sa Panginoon? Kadalasan, ayaw ng isang Kristiyano o ng isang church ang mapag-usapan ang galit, ang anger, ang puot ng Diyos kasi nananakot daw ng members o negative itong makarinig. Gusto ko lang masaya, gusto ko lang pagmamahal. Pero sabi, we cannot do good, we cannot see good, we cannot love kung walang hatred ng sin. Laging two-point yun, no? So, dapat makita natin na hindi ito yung wrath na nakikita natin sa Netflix. Pag pinag-uusapan ng galit ng Diyos, hindi ito yung parang nagiging halimaw siya sa galit o sa mga social media na nag-aabok ng away dahil sa galit. So, ang puot na ito ay makamundo. Hindi ito yung sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible na puot at galit ng Diyos ay banal. Long-suffering, patient. Sa atin, pag pinag-usapan ng galit, vengeance, ano pa? Yung cruelty, no? Yung talagang hindi talaga kabanalan. So let me say this, mga kapatid. Yes na ang anger o ang wrath ng Panginoon ay hindi niya attribute. Nasa Bible ang God is love. Nasa Bible ang God is light. Nasa Bible ang God is mercy, God is faithful, pero walang God is wrath. Ang wrath ng Diyos, or God is anger, ang wrath ng Diyos, ito ay ang kanyang response sa kasalanan. Ang God's wrath ay ang kanyang response ng kanyang holy justice sa kadiliman. Okay? O sa mga mag-oopo sa kanyang kalooban. So sabi nga ni John Murray, wrath is the holy revulsion of God's being against that which is the contradiction of His holiness. So lahat na magko-contradict sa kanyang kabanalan, mag-a-abide ang kanyang galit o puot. So ang wrath ng Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay kung siya ay tatawagin nating liwanag. Kasi siya ay liwanag at may expose ang mga kadiliman. At ang pag-expose na yon ng kadiliman, ito ay ang kanyang galit. Sabi nga sa Romans 1:16, 17, ang righteousness lang bang naihahayag sa gospel? Di ba? Pati ang wrath of God. Dalawa ang nahahayag. Ang lahat ng mananampalataya ay maliligtas. Pero ang hindi mananampalataya ay makokondem. Dahil ito sa galit ng Panginoon sa kasalanan. Gusto ko rin masabi dito na itong galit ng Diyos ay hindi from passion, no? Na hindi dahil alam natin walang passion ang Diyos. Ano ba yung passion? Sabi ni James Dolezal, God has no passive potency or passive na mag-i-influence from external. He cannot be affected by anything or person external to Him. Hindi ito katulad sa atin na pag tayo ay tinapik na ganyan, gaganti tayo. Tapos pag malakas yung ganti na sa atin, malakas din yung ganti sa atin. Sa Kanya,
May standard siya. Pag yan ay katiting na kasalanan, hindi katiting na judgment. Hindi katiting na galit ang ibibigay niya. Buhos. Kaya nga tignan niyo po si Eva. Kinain niya lang yung apple or fruit of the knowledge. Diba? Sorry. Fruit of the knowledge. Disobedience. Pwede namang sabihin, baka pwedeng warning muna. Sa pangalawang pagkakataon na lang dito, magkaroon ng condemnation. Pero hindi. Right there, instantly nagkaroon ng fall. Nakapasok ang kasalanan, cursed ang creation, at lahat ay doomed sa hell, sa impyerno. Meaning, hindi siya nagagalit katulad natin, no? Na nagre-retaliate, nagpapanik, ikaw kasi, hindi ganon. Ang galit ng Diyos o napupot siya sa makasalanan at kasalanan na nagre-reject na ililigtas niya ang tao at tatanggal, ang ilalagay niya lang sa impyerno ay yung kasalanan. So hindi. Ang ilalagay niya sa impyerno, sabi sa Psalm 7, ang kasalanan at yung sinners mismo, ang makasalanan. So ito yung resulta, yung galit niyang yun na magdadala sa tao sa impyerno, hindi yon arbitrary, hindi yon walang basihan. Pero ang basihan, ito ay pagre-rebelde sa kanyang authority, pagre-rebelde sa kanyang holiness, pagre-rebelde sa kanyang goodness, pagre-rebelde sa kanyang nature. At ang result talaga sa pagsasalungat ay parusa, condemnation, at eternal death sa impyerno. So as believers, we cannot meditate, we cannot appreciate God's holiness and God's holy justice kung hindi natin na may meditate ang kanyang banal na puot. Again, hindi ito katulad ng galit nating mga tao. Ang kanyang puot ay banal. Kaya mas ma-appreciate natin ang grace ng Diyos dahil through faith in Christ, we escape His wrath dahil ipinataw na ang galit niyang ito sa atin ba? Kay Kristo na nangyari sa krus ng Kalbaryo. Nakawala tayo sa kamatayan, pero hindi inignore ng Diyos ang parusa na dapat sa atin, pero ito ay ibinigay sa kanyang anak. Justice pa, or just pa ba ang Diyos? Ang Diyos? Yes. Just na just. Di ba? Parang siya talaga ay tapat at matuwid. Hindi siya nag-tolerate ng kasalanan. Okay? So, kaya, do we need ba to hear about God's wrath sa church na ito, na palaging isama sa sermon? Yes, dahil dito nagsha-shine ang gospel. Walang gospel kung walang God's wrath. Napag-usapan nga namin sa devotion kahapon, nagtanong si Aki, na bakit, alam pala niya na magkakaroon ng kasalanan? Yes, necessary ang pagpasok at disobedience ni Eva kasi yun yung door ng gospel. Ihahayag ng Panginoon yung kanyang mercy, ihahayag ng Panginoon ang kanyang grasya na hindi mag-gets ni Adan kung wala siyang kasalanan. Okay? Ang alam niya lang ni Adan, ay may creator ako, ay may makapangyarihan akong Diyos, ay may magsusupply sa akin, ay may nagbibigay ng protection sa akin. Pero hindi niya maiisip na awa sa akin. Hindi. Kasi wala naman siyang na-offend eh. Okay? Pero sa atin ngayon, doon sa pag-offend ng tao sa Diyos, doon niya ipapakita na kahit in-offend, kahit tinuring niyang kaaway ang isang tao na to dahil sa kasalanan, ituturing niya itong mga anak dahil kay Kristo. Pananampalataya sa ginawa ni Kristo na mainam na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Okay? So ang good news na binigay sa atin, which is ang gospel, di ba? Good news, gospel, we must be reminded na every week. Or we must be reminded ng good news every week sa sermon. And we must be reminded every day sa ating devotion sa Panginoon na ang bawat pagising natin, yes, tama, laging bago ang awa niya sa atin, pero ang kanyang, ganun din ang kanyang galit, hindi na nag-a-abide sa atin. Wala nang galit for condemnation ang Panginoon sa atin.
Pero nandoon, sabi sa John 3:36, nag-a-abide, nananatili ito sa mga taong wala kay Kristo. Sa mga taong walang pananampalataya kay Kristo. Okay? Meaning ba nito, hindi na nagagalit ang Diyos sa atin pag nagkakasala tayo? Yes, di ba? Meron tayong pagkakasala. Yes, mga kapatid, still nagagalit ang Panginoon, pero in a way na nagagalit ang isang ama sa kanyang anak. Wala yata akong panahon na nakita na hindi ako nagalit sa aking mga anak. Kaya nga, we can be angry but not in sinning. Okay? So, ang Panginoon, yes, nagagalit siya sa atin. He is grievous. Nag-grieve siya sa atin pag tayo ay, He is grieving pag tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, nadidisplease siya pag tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, nakakagawa tayo ng mga ginagawa ng mundo, kaya ang gagawin niya sa atin, katulad ulit ng isang ama sa anak, didisiplinahin. So yung kanyang galit sa atin, sa ating mga Kristiyano, hindi na para itakwil, hindi na para parusahan at patayin, pero ang galit niya sa atin ay loving discipline dahil mahal niya tayo, sabi sa Hebrews 12:6. Okay? So again, sabi ni David sa verse 1, O Lord, rebuke me not in your anger. Anger ito ng parang galit ng Panginoon sa mga walang pananampalataya. Nor discipline me in your wrath. As a believer, nananalangin si David na i-rebuke siya o i-discipline siya ng Diyos, hindi para i-destroy siya. Pero katulad ng i-destroy siya na katulad ng walang pananampalataya sa kanya. Pero siya ay parang i-discipline for sanctification. So yung sinasabi dito sa verse 1, i-sanctify mo akong Panginoon. Pero wag mo naman akong itakwil na parang mga unbelievers. Wag mo naman akong itakwil na parang mga katulad ng mga enemies ko. Okay? Dahil alam niya na ang ginagawa ng Diyos sa kanya ay pagtutuwid dahil iniibig siya. Okay? Basahin natin yung Hebrews 12:6. The Lord disciplines the one He loves. So, yung pagkakaiba ng discipline at chastens, yung disciplines, ongoing training. Ito yung pagtitrain natin sa araw-araw, 'di ba? Sabi ni Paul kay Timothy, i-train mo ang iyong sarili para maging godly. So, ongoing training 'yan. Pero sa pangalawang verse ay line, and he chastens everyone he accepts as his son. So, paparusahan naman ito. Ito yung one-time na parusa. Pag nagtitrain ka, nakakommit ka ng pagkakasala, paparusahan ka. So, dalawa. Nagdi-discipline at may chastens, may punishment. Ulit, ang punishment na ito ay para makorek. Loving punishment ito ng Diyos para ituwid tayo. Di ba? So, ang gusto lang sabihin dito na si David, alam niya na ang purpose nito ay para makorek siya dahil mahal siya ng Diyos at tinuturing siyang anak ng Diyos. So, we can say, mga kapatid, pwedeng may kasalanan si David dito, o kaya may mga afflictions na inalaw ang Panginoon sa kanya para maturuan siya at maituwid siya at makita na ang pangangailangan niyang dumepende sa Diyos, sa kalakasan, sa wisdom. Kaya 'di ba sa Hebrews 3, dahil sa disobedience ng mga Israelites doon sa wilderness, hindi lahat nakapasok sa rest, hindi lahat nakapunta sa promised land. So, yun yung galit ng Diyos. Kasi nga, nagdi-disobey kayo sa akin, nagmo-murmur kayo sa akin, so, hindi kayo makakapasok dito. Hindi kayo makakarating sa promised land. Okay? So, parang sinasabi ni David, sawayin mo ako at disiplinahin mo dahil ako ay mahal mo. Disiplinahin mo ako dahil ang pag-ibig mo ay nagtutuwid. Ang pag-ibig mo hindi nakakakita ng kasalanan sa akin. Kaya nga, Psalm 6 to, di ba? Nabasa niyo ba yung Psalm 7 kanina? Sabi ni David, kung meron akong kasalanan na nagawa sa aking mga kapatid or kaibigan, mamatay ako. No? Parang gano'n, mawasak ang glory ko dito sa lupa. So parang gano'n. Ibig sabihin, ganito
Siya nagpapasakop para tayo ay magpatuloy sa Panginoon, hindi dahil sa desire natin, pero dahil sa kanyang kamay. Siya ang nagde-define kung ilang taon ka dito sa mundo. Siya ang nagplano kung hanggang kailan ka magagamit sa kanyang kingdom. Kaya ito yung pagtatama na habang tayo ay ginagamit or tayo ay pine-preserve ng Panginoon, ine-expose niya ang ating sin at pagpapatatag sa ating pananampalataya. Huwag nating isipin na wala tayong namang ginagawa ngayon, tapos may mga certain events lang na doon lang siya niya lang tayo i-deal. Hindi po ganon. Every day, every second ng ating pamumuhay, ine-expose niya yung sin. Kaya nga may mga naglo-lurk na temptations at thoughts eh. Hindi yon para sumakay ka doon. Pero, o nga pala naalala ko to, kikitilin ko to. Anong sabi? Mamaya makikita natin kung paano sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, na makikita natin na kailangan natin i-resist ang kasalanan. So again, si David ay tumatawag sa Diyos na may honest expression sa kanyang kalagayan. Hindi siya in a sense na passive, na parang, nasasaktan ako, kay sira-sira, whatever will be, will be. Hindi ito yung biblical trust. Hindi ito yung pagtitiwala na tinuturo ng Bible. Ang tawag dito, blind acceptance. Nakita natin si David na sinasabi niya yung desire niya talaga na i-deliver siya ng Panginoon, na huwag umantong sa pagtatakwil sa kanya ng Diyos. Hindi sinabi ni David na ito na siguro yung kalagayan ko, hanggang sa huli, na masaktan na lang talaga ako. O kaya, Panginoon, wag mo akong itakwil. Diba? Nakikita natin. Ang panalangin niya, yung desire niya magpatuloy sa Panginoon. I-preserve siya ng Lord. Hindi lang sa emosyon, pero pati yung kanyang buhay, kanyang physical na kalagayan. I-preserve siya ng Panginoon. Hindi siya nagmamalaki or passive na tinatanggap lang yung mga nangyayari sa kanya. Example lang nito para malaman natin, no? May sakit ka, then wala kang gagawin. Hindi ka iinom ng gamot, hindi ka magpapa-check up, as in wala kang gagawin, tapos sasabihin mo na lang, ito yung gusto ng Diyos sa akin, magkasakit ako. Hanggang sa huli, may sakit na lang ako. Kung papagalingin niya ako, di pagalingin. Kung hindi po yun. Di ba ang sabi sa James, pag may sakit, ipapanalangin natin. Anong panalangin? Hihintayin na lang ba natin na lumubha ba yung i-ready niyo po kami sa paglubha ng kanyang sakit? Hindi. Sana po siya ay gumaling. Okay? We desire na gumaling at wag nang lumala. Example number 2, petitions natin na when we pray na may mga gusto tayo na sana we pray na gusto natin ay mangyari yung mga gantong mga petitions natin sa Panginoon. Kaya may pinapanalangin tayong kunyari, nanghihina ang isang kapatid natin, may hardening na. So mag-uusap-usap ba tayo na kapatid, mag-ready na tayo sa apostasy niya. Yung pagtitigas ng puso niya, baka ito yung kagustuhan ng Diyos. Hindi. Ang prayer natin ay sana palambutin ng Panginoon, ibalik siya, i-restore siya. At sabi sa Hebrews 3, we exhort the gospel. Kasi yun yung gusto natin. We desire na makasama, ma-restore ulit siya. Hindi yung papabayaan na lang na, gusto siguro ng Diyos yan. Hindi. Okay? Nakita natin yung desire? Nakita ba natin yung prayer honestly sa Diyos ng gusto natin? Pero ito ang catch. Pero mga kapatid, sa huli pa rin, dependent pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Yes, we pray na ito ang desire namin, ang church, ang plano namin, pero ang plano mo pa rin ang mag-prevail. Mangyari pa rin ang kalooban mo. Na after na maibigay natin yung gusto natin, kasi doon sa pagbibigay natin ng desire natin sa Diyos, natuturuan din tayo. Teka lang, Christ-centered ba itong hinihingi ko? O self-centered lang? Pagpapakita ng gusto ko lang guminhawa o convenient lang yung pamumuhay ko. Ganun ba? So doon,
magigets mo na hindi ka sasagutin ng Diyos eh. Kasi, hindi yan nakaalan sa kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, endure the afflictions. Hindi takasan ng problema. Di ba? Ang gusto ko lang makita natin na when we pray, sabihin natin, honestly, ang desire natin, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mag-withdraw na lang at mawalan na lang ng pag-asa na bahala na po kayo sa akin. Ano bang desire mo? Gumaling ka? Pag-pray mo sa Panginoon. Magkaroon ka ng resources, ipag-pray mo sa Panginoon. Di ba? Then nag-express pa si David, hindi lang yung thoughts niya, nag-express siya ng kanyang emotions at desire niya sa verse 2 to 3. Be gracious to me, O Lord, for I am languishing. Heal me, O Lord, for my bones are troubled. My soul also is greatly troubled. But you, O Lord, how long? So sinasabi dito, nire-recognize ni David na kailangan niya ang matinding awa at compassion ng Diyos. Hindi lang siya dahil emotional distress, pero para maluwalhati ang Panginoon sa kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang mabibigay na awa at pagdi-deliver ng Diyos sa kanya doon, pag-endure sa kanya ng Panginoon doon, maluluwalhati siya sa pasasalamat. Okay? So, makikita rin natin na hindi lang siya emotional distress dito, pero damay pati yung katawan. So, di ba, napakabigat ng gantong sitwasyon na meron kang isipin, tapos nadadama yung ating katawan. So, ibig sabihin, sobrang bigat nung nangyayari kay David noong mga time na yon. Kaya ang tanong niya, hanggang kailan po ito? Ano po ang pwedeng kong matutunan pa dito? Hindi, wag mong ihinto. Ano pa po ang pwede kong matutunan dito? Maawa ka sa akin. Huwag niyo po akong itakwil. Di ba? Again, ano sabi nung prodigal son, nung bumalik siya? Sabi niya, babalik ako dito, pero huwag niyo na akong ituring na anak. Di ba? Parang may restitution, para sinasabi niya, magiging servant na lang ako. So, desire niyang bumalik, pero be it kung anong gusto niyo pong mangyari sa akin. So, parang ganito, dinidiscipline na tayo ng Panginoon. Either, kunyari, meron tayong mga unconfessed sin or mga trouble sa ating buhay, dinidisiplina tayo ng Panginoon at nagtatanong tayo, how long? Anong itinuturo niyo po sa akin dito? Ano po ang pwede kong makitang good sa akin dito? Kung wala kang nagbe-benefit sa'yo, ang benefit nun, antimano, ang kalwalhatian ng Panginoon. No? So, parang yung kamatayan ni Christ, nag-benefit ba siya doon? Ang benefit niya doon, ang benefit doon sa ginawa niya sa krus, ay yung redemption ng church. Ang benefit niya doon ay maluwalhati ang Ama. Ang nangyari sa kanya, humiliation. Okay? So, ang tanong, ganun din ang tanong ni Christ, how long? Or, will you take this cup? Pass on me. Pwede ba? Huwag ko na lang danasin yan. Pero sabi niya, thy will be done. Sabi niya sa verse 4, turn, O Lord, deliver my life, save me for the sake of your steadfast love. This is saying na dependent talaga si David sa Panginoon, and for in death, there is no remembrance of you. In Sheol, who will give you praise. So basically, ayoko maging technical dito, pero nag-a-appeal si David na wala na siyang chance na magpuri, wala na siyang chance na maghayag ng kapurihan dito sa mundo pag siya ay namatay. Wala na siyang chance na ihayag ang ebanghelyo, si Kristo, ang promise, kung siya na ay patay at nasa Sheol. Dahil ang patay wala ng activity. Yes, sa eternity, may worship, di ba? Pero yung ang sinabi sa kanya ng Diyos, sa iyong lahi, ibibuild ko ang kingdom. So, paano mangyayari yung kung patay na ako? So, may pasihan siya sa kanyang appeal sa Panginoon. Pag ang death, dito na sinasabi yung separation from the body, at yung body may iiwan sa mundo, maaagnas, yung soul
pupunta doon sa Sheol, which is yung common abode ng dead. Okay? So, para sinasabi ni Paul dito na di na siya makakapag-serve sa Diyos kung patay na siya at wala na siya sa mundo. Okay? So, dito sa next two verses naman, hinahayag niya yung effect sa kanya ng afflictions. Yung effect. Ito, verse 6, I am weary with my moaning. Every night I flood my bed with tears. I drench my couch with my weeping. Sino ang hindi nakaranas ng ganito sa atin? Ng sobra-sobrang pag-iyak na nasa kama tayo, sobra-sobra tayong pag-iyak at talagang iniiyak natin sa panalangin sa Panginoon. Bakit ito ang nangyayari, Lord? Bakit ganito ay nararanasan ko with reverence, pero mangyari ang iyong kalooban sa aking puso at buhay? So verse 7, sabi, my eyes waste away because of grief. It grows weak before all my foes. Ibig sabihin, bugto na yung kanyang mata at halos mailuha niya na yung kanyang mata. At parang sinasabi dito, yung sore na yung kanyang mata. Alam niyo yung naghihintay ka, tapos nakatingin ka sa malayo, hinihintay mo isang tao. So parang ganon yung picture ng bakit sinasabi dito, naghihintay siya dito, na sa katitingin niya, alam mo yung nasusuya na yung mata nyo, lumalabo. Bakit? Ano yung labo na yon? Sa paligid natin, ang daming discouragements. Ito yung sinasabi natin kanina. Di ba tayo, hintay ng sagot sa panalangin natin sa Panginoon. Then may mga nangyayari pang discouragement. Seemingly, nadadagdagan pa yung problema natin. O kaya, sa ating pananalangin, sa ating problema, natugunan ng Panginoon, anong mangyayari? Maririnig natin, ayan kasi, Christian pa more. Dito na lang tayo, mas ma-okay pa rito kaysa dyan. Yung pagsaserve mo sa Panginoon, wala namang nangyayari sa buhay mo. Mas okay pa yung dati mong buhay. Nakita mo yung deception na ibibigay sa'yo ng nasa paligid? Habang hinihintay mo, nasa verge ka na ng pagsuko. Nasa verge ka na ng, sabi niya, it grows weak because of all my woes. Nagbibit na yung kanyang paghihintay dahil sa mga enemies niya na nag-a-accuse sa kanya. So parang ganito ito yung kalagayan ni David, mga kapatid. Ang gusto ko lang masabi din dito, bago tayo magpatuloy, ang tunay na mag-encourage sa atin ay yung mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo makakuha ng tunay na encouragement at sincere at loving encouragement sa mga wala kay Kristo. Yes, mahal natin sila. Pero ang tunay na magpapalakas at nakakaunawa sa atin, hindi man 100%, ay ang mga kapatid natin. So, ganito yung kalagayan ni David, no? So, he's pleading with God sa oras ng kabigatan niya. Hindi siya tumakas, ayoko na. Ang hirap naman pala. Pinapapatay ako ng anak ko ni Absalom. E di, sa kanya na yung trono. Ako, dito na lang ako, mangingibang bansa na lang ako. Pwede naman niyang isipin yon. Pero, siya ay dumudulog sa panahon ng kabigatan. And this again, also alluding to Jesus Christ. Imagine, troubled si Kristo, pero nag-encourage siya ng disciples niya sa upper room. Sa oras ng agony niya, tinraidor pa siya ng isang disciple na si Judas. Pagpapakita na malapit na talaga ang kamatayan niya. Kasi planado yun eh. Alam niya na pag may nag-traidor na sa kanya, malapit na yung kamatayan niya. Kaya after ng highly priestly prayer niya sa John 17, mananalangin si Kristo sa Garden of Gethsemane ng may pagtatangis. Sabi sa Hebrews 5:7, in the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications and loud cries and tears to him who was able to save him from his death. And he was heard because of his reverence. So sabi ni John Owen, yung prayer na loud cries na sinasabi dito ng writer ng Hebrews, hindi raw ito symbolic. Marami kasi nagsasabi na tahimik lang siyang nananalangin. Pwedeng ito ay literal, na umiiyak siya ng aloud. Okay? So we can say, iniinda talaga ni Kristo yung takot. Hindi siya nonchalant.
na naglalakad, ay saan ka pupunta? Ayun, bibigay ko yung buhay ko, ipapako ko sa cross. Hindi. Takot siya. Hindi dahil takot sa spiritual na aspeto, pero dahil dalawa ang will niya. Tao siya eh. Kaya kung ikaw may sakit at takot kang mamatay sa ngayon, naiunawaan ka ng Panginoon. Yung takot na yan. Hindi siya nonchalant. At katulad sa Psalm 6, we can say na shaken ang buto niya sa takot. Kaya sa panalangin niya sa Matthew 26:39, talagang makikita natin yung pag-express niya sa puso. Anong sabi niya? Paglakad pa niya ng malayo-layo after ng John 17, siya'y nagpatira pa at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumampas na sa akin ang kopang ito, gayon man hindi ang iyong ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Christ is expressing His honest desire for rescue na huwag na niyang maranasan ang kamatayan. Pero sa huli, nanatili pa rin ang kalooban ng Diyos. Nanatili pa rin na aligned ang kalooban niya sa kalooban at purpose ng Ama. Nakita niyo po, pero ganun pa man, hindi siya nag-retaliate, hindi siya nagbanta na ina-afflict niyo ako, sige, babalikan ko kayo. Pero nanatili siyang banal, nanatili siyang meek, may self-control. Kaya this speaks na sa kabila ng paghihirap niya, di man lang siya nakaisip ng paghihigante at kasalanan. Pero nanatili siyang worshipful. Nanatili ang puso niya na humble. Nanatiling nakasubmit ang kalooban, ang isip, ang emosyon, ang damdamin niya sa Diyos. Kaya dininig siya ng Diyos. Dininig ang kanyang panalangin. Dahil yun ang panalangin na may reverence. Then imagine, emotional distress na si Kristo. Then nung inaresto siya para litisin, binugbog pa siya, mga kapatid. Pinagtawanan, pinahiya, dinuraan, hinubaran, pinagkatuwaan, nilatigo, nilagyan ng koronang tinik. Then sa oras na ito, kailangan niya ang karamay ng kaibigan, ng mga followers. Pero ni isa, wala. Lahat sila, iniwan siya. Hindi lang siya iniwan, dininay pa siya ni Pedro na pinakamalapit sa kanya. Isa sa pinakamalapit sa kanya. Ayaw nilang maiugnay kay Kristo. Kaya nga sabi sa prophecy, nangyari, yung Isaiah 53:3, He was despised and rejected by men. At kasama ang followers niya sa pag-despise sa kanya. At pinrophesy din mismo ito ni Kristo sa John 16:32. Iiwan niyo ako, kayo ay magkakalat, ako'y mag-iisa. Pero kasama ko ang Ama. Iiwan niyo ako, pero hindi ako mag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Alam ni Kristo na darating ang punto na i-abandon siya ng mga kaibigan niya sa kamatayan. Pero inabandon ba siya ng Diyos? Hindi. Sa resurrection. Pinreserve si Kristo on the third day. Na pinakita dito ng Ama kung gaano siya ka-faithful. Kung gaano siya katotoo sa promise niya. Ang promise niya, bubuhayin siya, i-resurrect siya ng Espiritu. Nangyari ba? Yes. Kasi yun yung covenant nila nung Trinity, nung Triune God. Anong covenant sa atin ng Diyos? I will not abandon you. Ba't tayo takot? Pag may afflictions tayo na as if iniiwan, pinoforsake tayo ng Diyos. As if parang nasa kamatayan na tayo. Ganito ang pag-ibig ng Panginoon. Dinideny natin siya kahit hanggang ngayon. Sa pag-commit sa mga kasalanan, mag-rebelde sa kanyang kagustuhan. Yung lantaran na naman nakasulat sa Bible, lantaran mo rin hindi ginagawa. Willfully. Nagre-rebelde tayo sa Panginoon. Kaya tignan niyo po ang puso ni Kristo.
Hinang-hina siya. Wala siyang fellowship sa brethren. Pero ang fellowship niya sa Ama, nananalangin siya. And yet, kahit wala, iniwan siya ng kanyang followers, pinagpatuloy pa rin niya ang mission niya, natuparin ang planong pagtubos. And yet, pinilit pa rin niyang maglakad ng malayo, pasan-pasan ang mabigat na krus. This signifies yung gagawin niyang pagpasan ng kasalanan natin. Na alam niyang mas mabigat pa yun sa krus. Bakit ako hihinto? Mas mabigat, wala itong binatbat ko sa papasanin ko sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya huminto, nagpatuloy siya dahil yun yung kalooban ng Ama para sa iyo at para sa akin. Kalooban na pagbayaran ni Kristo ang kasalanan natin at akuin yung kamatayan na para sa atin. Sinong namatay ng eternal para sa atin? Si Kristo sa krus. So meaning, naghirap siya para sa kasalanang hindi niya ginawa. At naibuhos sa kanya ang galit ng Ama na dapat sa iyo, na dapat sa akin. Kaya sabi ni Pedro sa 1 Peter 2, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumante. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Sinubmit, in-entrust niya ang kanyang sarili sa Panginoon, sa Judge. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, sa krus. He bore. Hindi tayo yung nagkusa na ibigay sa kanya, pero he bore, kinuha niya. Without ng knowledge na para sa atin pala yung ginagawa niya. Romans 5:5. Kaya siya mismo nagdala upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan, kasama niya sa krus, at mabuhay sa katwiran sa resurrection niya dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. By His stripes, we are healed. Meaning, necessary ang sugat at kamatayan ni Kristo dahil iyon ang magiging kagalingan natin. Ang kamatayan niya ay ang magiging pintuan ng ating buhay. Ang punto, all afflictions are according to God's glorious purpose. So yung kanyang death, ang purpose niyan ay sa ating eternal life, na mabigyan tayo ng eternal life. Meaning, walang affliction na lingid sa mata niya. Kaya sa atin, as Christian, kung may afflictions tayo, dinidisiplina tayo ng Panginoon, ito ay paglago sa pananampalataya. We are redeemed para disiplinahin, hindi i-tolerate ng Diyos. Kaya we have to recognize na ginagamit ng Diyos ang mga sufferings at struggle para ma-prepare tayo sa eternity. Okay? Ang challenge, imitate Christ's pattern to follow in submission to God. Hindi lang natin siya i-imitate sa pagmamahal, sa pagbibigay, sa pag-honor sa magulang, pero pati yung pag-endure sa sufferings. Sabi, sapagkat ukol dito, sabi sa 1 Peter 2:21, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang yapak. So, yung kanyang ginawa, hindi lang yun para sa justification natin, pero example para sa ating sanctification. So, yung titignan natin, minsan, ay, ginawa niya parang one-time event, pero yun ay event na kailangan nating lakaran sa ating sanctification. Okay? Kaya ba, kapag may mga afflictions ba tayo dito, mga kapatid, may mga problema o difficulties, nagre-retaliate ba tayo sa Panginoon? Sinisisi ba natin siya? Nawawalan ba tayo ng pag-asa sa ganitong sitwasyon? O ini-imitate natin si Kristo sa pag-endure natin? Hindi dahil malakas ako, kaya ako nakakapagpatuloy sa rough roads na ito, pero dahil kay Kristo. Ganito yung ginawa ni Christ. At si Christ is living in me. Kaya nakakapagpatuloy ako by faith. Wala tayong magagawa. We can do nothing apart from faith.
Number 2, David acknowledges the unchanging character of the covenant-keeping God. So expression kanina, expression ito of confidence anchored in God. Kung kanina, David is crying in pain to God, ito naman, crying in faith to God. So we can notice sa verse 1 to 4, 5 times niyang sinabi ang Lord o Yahweh. Then sa verse 8 to 9, may 3 beses pa na inulit ang Lord or Yahweh. So binanggit ni David ang Yahweh ng 8 times sa 10 verses na ito. Pagpapakita na siya tinitignan niya ang Diyos as Yahweh, na he is under in the relationship of Jesus Christ or God, okay? So alam natin ang Yahweh, ito ay covenant name ng Diyos. Unang binanggit ito sa Genesis 2:4, okay? So sabi ni Joel Vicky, itong Yahweh na ito ay may twofold significance, isang sovereign lordship at covenantal, okay? So makikita natin dito na ang pag-treat pala ni David sa Panginoon or pagtingin niya sa Panginoon, hindi lang basta creator, pero isang Lord at siya ay under ng isang covenantal love na meron ang Panginoon sa kanya. So, ibig sabihin, kung ito ang tingin ng David, pinanghahawakan niya na personal at covenantal ang relationship ng Diyos na ito, ng ating sinasamba. At itong Diyos na ito, alam natin, He is a covenant-keeping God. So meaning, kilala niya ang hinihingian niya ng tulong. Alam niya mabuti ang kahihinatnan ng mga nangyayari sa kanya. Na He is in a covenant relationship with God, na ang Diyos ang nag-set ng terms, siya ang nagbigay ng mga promises, kaya He knows na yung kanyang mga sitwasyon sa kanyang buhay ay hindi purposeful, no? Yung kanyang pag-asa ay hindi blind faith, pero ito ay may purpose sa kanyang buhay. Okay? So tignan natin, ano ba ang attributes na makikita dito? Binase din kasi ni David na yung kanyang plea sa unchanging attributes ng unchanging God na ito. Sa verse 1, as a righteous Father. Sa verse 2, he knows that God is gracious and merciful. He's a healer. Sa verse 3, he's a perfect and wise timing. Ibig sabihin, hindi na de-delay ang Panginoon. Talagang nasa timing. Kaya pag kunyari, mayroon tayong hinihingi sa Panginoon, may pinapanalangin tayo sa Diyos, ito ay nasa kanyang right timing, hindi siya delayed, no? Sa verse 4, loving Savior. Verse 5, giver of life. Kasi nga, wag mo akong patayin, no? At ako ay, sabi sa Psalms 30 kanina, binuhay mo ako, niregenerate mo ako, di ba? Verse 6 to 7, compassionate and personal God. Verse 8 to 9, attentive sa prayer dahil God is near us. God is with us. And verse 10, a just and a powerful God. So nakita niyo po yung attributes na pinanghahawakan ni David. Ganito niya tignan ng Diyos. Ganito siya manalangin. Kaya yung panalangin niya, ay Lord, bigyan mo akong cellphone. Kasi mayaman ka naman eh. O mabait ka naman eh. Hindi ganun ka shallow. Ito ay talagang nakaugat sa kanyang or nature. Pagka-Diyos, I mean. Hindi siya nananalangin na, nakita niyo rin po ba dito, hindi nananalangin sa David na itinataas niya yung kanyang sarili. Hindi niya sinasabi na ang kumpiyansa niya ay yung mga accomplishments niya. No? Ay, ang dami ko namang naipanalong laban, baka pwede naman. O kaya, galing naman ako sa lahi ni Abraham. O naglingkod naman ako sa iyo, dami ko namang naligtas. Hari naman ako ng Israel, baka pwede mo nang i-slide mo na ako diyan. Hindi siya ganoon, mga kapatid. Ang basihan niya ay yung character ng Diyos. Kaya confident siya
Because he knows that God is not changing sa pagiging righteous, pagiging just, na pag nag-commit siya, alam niya, didisiplinahin siya. Hindi siya magre-retaliate kasi kaninong fault, kaninong kasalanan? Siya. Again, hindi yon passion ng Diyos. Therefore, ang kanyang submission ay may basehan. Hindi ito basta blind faith na pag-asa lang. At ito ay hinayag sa Scripture. Paano niya nalaman? Sa salita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Doon pa lang sa Goliath scene, kasama ko ang Diyos. So alam niya dahil hinayag sa kanya ng Diyos. Sa atin, may hinayag ba ang Panginoon? Sa kanyang salita. Na tayo ay hindi ma-separate sa kanyang pag-ibig. Hindi walang makawawala sa kanyang kamay na kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi tayo mapaghiwalay sa kamatayan. So ang punto ko lang, all our hope must accord to His infallible revealed word. Yun yung pag-asa natin, kung ano yung nakasulat sa Scripture. Kasi kung ano yung sabihin ko at tanggapin nyo, maglalaho yun. Pero kung ito ay galing sa salita ng Panginoon, ito ay maglalast. So tama lang na ang pag-asa dapat natin ay nakaugat sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, doon natin nakikilala ang Panginoon. Dahil pinapahayag niya ang kanyang sarili. Hindi yon parang set of stories lang. Hindi lang siya yon, ganito ang nangyari. Hindi lang siya parang fairy tale na nangyayari. Or set of mga moral na dapat gawin. Maging maayos yung pamilya ko, ganito ang gagawin ko. Hindi. Nire-reveal niya ang kanyang sarili doon. At habang nagbabasa tayo ng Bible, nakikilala natin ang Diyos. Okay? Hindi natin makikilala ang Diyos kahit saan. Dito lang sa Bible. So again, His character goes together with His word and promises. So having all these attributes in mind, ni David, tignan niyo po yung verse 8 to 10. Alam niyang walang panalo sa kanya ang kalaban niya. Alam niyang kasama niya ang makapangyarihang Diyos na nag-iingat. Depart from me, all you workers of evil, for the Lord has heard the sound of my weeping. Ito ay very sure na mangyayari. Now, when we resist the devil, his temptation, madideliver talaga tayo sa temptation na yon. Kung paano naging sure si Kristo sa Matthew 7, na sabi, depart from me, I never knew you, you workers of evil. Ganon din ito kasigurado. Now, when we resist ang mga temptations, enemies, tayo ay poprotektahan ng Panginoon. Kaya pag may battle tayo within, may temptations tayo, yun yung enemy natin, sarili natin, no? We pray with confidence and with anticipation na papatatagin tayo ng Diyos sa oras na yon. Verse 9 to 10, the Lord has heard my plea, the Lord accepts my prayer, all my enemies shall be ashamed and greatly troubled, they shall turn back and he be put to shame in a moment. What a warning. Sinasabi niya ito sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kaaway. No? Na yung pinapadalangin ko, dininig ng Diyos, at kayong mga kaaway ay in greatly trouble dahil wala kayong pananampalataya sa Kanya. Kayo ay in a moment, pwede kayong tumalikod sa Diyos, pero sa eternity, magkikita pa rin kayo. Kaya ang tanong, gaano ba natin kakilala ang Panginoon? Gaano natin siya kilala sa kanyang salita? Dahil sa pagkakilala natin, again, lumalago yung pananampalataya natin, Romans 10:17. Ang confidence natin sa Kanya ay pagkakaalam na ang lahat ng bagay ay para sa Kanya, ang purpose ay ng lahat ng bagay ay sa kabutihan, ang timing ay better sa timing natin, ang wisdom niya ay mas wiser sa atin. So ito yung confidence at ito yung pag-entrust sa Kanya.
So with this in our minds and hearts, ina-entrust natin ang sarili natin na mas wise ka sa akin kaysa sa gusto kong gawin. Mas tama ang timing mo kaysa ito. Kita nyo yung timing ni Sarah na gusto niya magkaanak. Anong ginawa niya? Binigay niya si Hagar. So, hindi tama yung gusto niyang mangyaring timing. Ginawa niya sa kanyang mga kamay. So, nagtitiwala tayo na ang lahat ng bagay ay sa providence niya. At ang providence niya ay para sa purpose ng kabutihan ng church at sa exaltation ng kanyang glory. So, ang challenge, mga kapatid, boldly trusts God's providence in every circumstances of our lives. Pag nag-entrust tayo sa mga providensya, pag sinabing providensya sa lahat ng mga pangyayari kung paano, mga situation sa ating buhay, magtiwala tayo na ito ay providensya ng Panginoon. Pangit man ito sa paningin o hindi. Ito ay sa providensya ng Panginoon. Bakit? Ulit, for our good at for the exaltation of His name. Pag nag-entrust tayo ng buhay sa Panginoon, ito ay kasama dito yung pag-entrust ng mga kasiyahan natin dito sa mundo. Kasi ang kasiyahan natin ng Panginoon. Kung ang kalooban ng Diyos ay araw-araw tayo mag-suffer, paano to? Araw-araw kang laging nasasaktan. At ang purpose niya ay dahil sa suffering na yon, lumapit ka sa panalangin at ma-exalt siya sa buhay mo. Yun ang mangyari. Kung ang pag-entrust sa Diyos ay kahit pa yung karapatan mo sa mundo na hindi mo makuha, karapatan mo na makaranas ng mga magagandang bagay, ay ganito na yung mga katulad kong edad na nakakaranas na sila, na experience na yon. Pero handa ka ba na entrust sa Panginoon yung mga bagay na yon na kahit hindi mo ma-experience, nag-glorify ang Panginoon at nagsasubmit ka sa kalooban niya. Nothing wrong with that, na gawin mo yung mga bagay na yon. Pero kung ang kalooban ng Diyos ay hindi mo ma-experience, manlalaban ka ba? Di ba? Yung iba kasi nanlalaban. Again, purposeful ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Okay? So, I don't know kung basta ito ay dapat kong gawin kasi para sa ikabubuti ko to at may exalt ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan ko dito, kung gaano katagal. Wala akong resources, gaano katagal. Pero ang alam ko lang, ito ay sa ikabubuti ko para ma-refine ako at ma-exalt ang pangalan niya sa akin. Okay? Again, hindi killjoy ang Diyos. Kaya sa atin, we don't murmur. Hindi tayo nag-a-accuse, hindi tayo nanunumbat. Dahil alam natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, mabuti man o hindi sa ating mata, mabuti yun sa ating kalagayan. Okay? So, we don't doubt yung character ng Diyos at ang kanyang salita. So, again, si Kristo, sinabi niya, let this cup pass on me, but thy will be done. This shows na in-entrust niya ang kanyang buhay. Paano to? Di ba sinabi niya yun, di ba? Let thy will be done. Mababasa niyo sa Luke 23:4. Anong sabi? Father, into your hands I commit my spirit. This shows, yung thy will be done na sinabi niya, nangyari. This shows, hindi siya nag-retaliate. Hindi nag-waver ang kanyang pag-entrust ng buhay. Nangyari. I commit my spirit. Ayun, nasa krus na siya na ito. Hindi nag-shake ng buto niya. Or nag-shake ng buto niya, physically, pero yung submission niya sa kalooban, hindi nag-shake. Hindi siya nag-hesitate, ni katiting. Walang pag-urong, dahil ang purpose ay eternal, hindi temporary. Christ's suffering is purposeful. Anong nakuha nito? Redemption natin.
eternal life natin, everlasting joy, everlasting communion, inseparable love, likeness of Him, exaltation of God. Nawa, gawin din natin ang pag-imitate na ito, na sa sufferings, kilalanin natin na purposeful. So we suffer, and now we know that we have to be holy because ang purpose pala nito ay to see His kingdom. No holiness, no one will see His kingdom. Maging kawangis tayo ni Kristo. Kailangan may transformation, mortification of sin. Ang purpose ng mga sufferings to enjoy all the more, enjoy God all the more. To enjoy or experience His graces and knowledge. To represent Him as we are called to be light and salt. And to be a good and faithful servant. Lahat ba yun? Kalooban ng Panginoon sa isang Kristiyano? Yes. Kaya kung yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang purpose na sa atin, bakit hindi tayo magpasakop sa kung anong providence man niya? Struggles, trials, problema, suffering. Sa atin, mga mananampalataya, yes, we can compromise now by temporary happiness, pero mawawala yan. Sabi sa Psalms 30, ayaw natin kasi magalit ang Diyos, no? So, ayaw nating harapin ang disiplina ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang galit, due to sa pagtutuwid sa atin, ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaaring magtagal ang magdamag na pag-iyak. Kunyari, may nawala sa atin, no? Na kasama, possession, o kung ano man. Iiyakan natin yan. Ngunit sa kinaumagahan, sabi, ay darating din ang galak. Joy comes in the morning. Sabi ni Renihan, last na lang, suffering leads to infinite joy. Or finite suffering leads to infinite joy. But finite joy and satisfaction leads to infinite suffering. Kaya sabi sa Revelations 21:4-8, pag nandoon na tayo, na-endure na natin ang mga afflictions dito at tinawag na tayo, anong sabi ng Panginoon sa Revelations 21:4-8, papahilin ko ang bawat luha sa inyong mata. Wala nang kamatayan, wala nang pighati, wala nang dalamhati, wala nang pagtakis, o kahit kirot, kahit konting kirot, wala na tayong mararanasan. Lahat kasi ay lumipas na, naganap na. Ang sabi ni Christ, ako ang Alpha at Omega, pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay ang aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So ito yung gagawin natin sa eternal life. At hindi natin mararanasan ito at ma-appreciate ito pag nagko-compromise tayo sa simpleng affliction, momentary affliction dito sa history, dito sa mundo. Again, itong mga ito ay preparation sa glory. Hindi may pagkukumpara sa gloryng parating kung paanong tinignan din ni Kristo na walang comparison yung kanyang suffering sa cross sa makakamit na glory ng kanyang mga ililigtas. Exaltation ng Ama sa kanya. At sa mga wala pang pananampalataya, mga kapatid, nawa ay ikaw ay makita mo si Kristo makita mo yung pangangailangan mo kay Kristo. Dahil kung ikaw lamang ang haharap sa judgment, wala kang maipagmamalaki. Sunog ka. Sabi, kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tatapon ka sa dagat-dagatan ng apoy. Ano yung aklat ng buhay niyon? Ito ay si Kristo. Kung wala ka kay Christ by faith, hindi ka nag-repent ng iyong kasalanan, hindi ka kasama, hindi ka kasalo sa mga nauuhaw na papainumin ng Panginoon sa
sa bukal na walang bayad at walang hanggang buhay. Ang nag-aabide sa iyo ay walang hanggang paghihirap, walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kamatayan. Nawa, kilalanin mo si Kristo na iyong Panginoon na tagapagligtas, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Nagpakababa siya, nag-assume ng kanyang katawan para mamatay at maging pambayad sa iyong mga kasalanan. Ang kanyang dugo ay naglilinis ng mga kasalanan. Nagkuklot, nagdadamit sa mga hubad na walang may pagmamalaki. At para sila maging katanggap-tanggap, kailangan ang righteousness ng dugo na yun ng Panginoon. Nawa, hingiin mo ang awa ng Diyos, magsisi, hindi bukas. Ang sabi, today is the day of salvation. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At panalangin namin na kami ay na-convict ng iyong mensahe. Alam po namin na marami nagko-compromise. Ayaw ng affliction. Hindi nakikita na ang affliction sa aming buhay ay ginagamit mo para ituwid kami. O kaya naman marami kaming unconfessed sin, Panginoon. Marami kaming itinatago sa iyong harapan. Nagmamaskara kami, Panginoon, pag kami ay humaharap sa iyo. Pero sabi mo sa iyong salita, alam mo ang nasa isip namin. Alam mo ang nasa puso namin at wala kaming maitatago sa iyo. Kaya, humihingi kami ng kapatawaran. Humihingi kami ng awa. Na once again, bigyan mo kami ng opportunity na makita ang iyong kadakilaan, ma-restore ang aming zeal sa iyo. Ma-restore ang aming kagalakan sa iyo, Panginoon. Na kaya kami nagkakaroon ng malfunction dito sa church ay dahil doon sa mga secret sins na hindi namin nako-confess sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na madisiplina mo kami dahil ito ay hindi para ashame kami, Panginoon, pahiyain kami, hindi ito para itakwil kami, pero ito ay para linisin at i-preserve kami hanggang sa dulo. Sabi mo sa amin, we have to take the gospel and we cannot take the gospel without acknowledging your wrath sa mga ginagawa namin. Without submitting, Panginoon, sa iyong discipline sa aming buhay. Dahil may mga indwelling sins pa na nasa sa amin. Lord, help us na magpatuloy ayon sa kalooban at help us, Panginoon, na nasama-sama namin itong tayuan at lakaran. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Para sa ating response hymn, awitin natin ang All the Way My Savior Leads Me.